Right, maganda nga po uli. And welcome back to Fiesta Huerarapa Pinoy Radio. So, andito na po tayo sa segment ni Rica, entitled Tara, Usap Tayo, Community Connections and Aotearoa. So, ano po yung napiling content ni Rica for today? So, like I said earlier, apologies galing kay Rica, hindi po siya makapunta sa studio because she's feeling unwell. Parang napasobra yata yung laro ng bowling niya kasi sumasakit daw yung shoulder niya. May shoulder problem na kasi si Rica and she's on a waiting list I think for a shoulder repair. Pero I think naka-steroids lang yata siya previously. Pero pinilit niya naglaro kahapon eh. Talagang lalaki ng score niya. Talagang, like I said, very competitive talaga. Pero lalaki ng mga score. Um, So yeah, pagpasensya nyo lang po na wala po si Rica today. Magpapahinga po yun. Right, so ang napili po niyang content, just going back, is challenges Filipino face living in New Zealand. So ito yung content niya. So Filipinos in New Zealand face several challenges. So what are those challenges? Number one on our list is employment and workplace issues. Difficulty in finding jobs that match their qualification. For example, nurses working as caregivers first, and then another would be exploitation and unfair labor practices, particularly for migrant workers. Ito yung napansin ko rin ito, totoo ito. Workplace discrimination or lack of career advancement opportunities. Sometimes we do have that, we encounter that most of the time bigger organizations have those though. Job mismatch is another. Many Filipinos arrive with degrees and experience but struggle to find jobs matching their skills. For example, registered nurses often work as caregivers before securing roles as nurses. So, ito kasi dadaan pa ng CAP eh. So, yun lang yung ano. Minsan kasi ang entry ng mga Pinoy dito sa New Zealand is through a student visa and then hopefully makakuha sila ng job, yung nata-transfer yung student visa to work visa. Unfortunately, yung qualification nga nila matataas masyado, hindi naman na qualify under sa New Zealand qualification framework. So which is quite tricky. Kailangan lang talagang i-explain, and then for Filipinos who wish to go to New Zealand for work or for migration, just do your due diligence. Research po kayo. Alright, so another is exploitation of unfair labor practices. Some migrant workers face issues like wage underpayment, excessive work hours, and job contract violations. Many are tied to employer-sponsored visas. So yan, totoo yan. Making it hard to leave exploitative jobs. So yan, nangyari na yan yung container boys, kung tawagin namin yung incident ng container boys. And then finally, discrimination and career progression. Some Filipinos report feeling overlooked for promotions or leadership roles compared to locals. Ito, totoo ito. Totoo. Personally, ilang beses na ako na bypass. Kaya naghahanap na lang ako ng iba. But within my organization, nahihirapan ako mag-apply. Right. So number two challenge for Filipino living in New Zealand, visa and immigration challenges. Yeah, like I said before. So number one on Rica's list is complex residency and work visa requirements. That's true kasi may patoken-token na ngayon. Long processing times for residency applications. Before, umaabot lang maximum 6 months. Ngayon, 2 years na talaga. Nauubos pa nga yung work visa sometimes. Number three, issues with employer-dependent visas making workers vulnerable. So just going back to the first one. And then strict visa policies. Many Filipinos arrive on work visas but obtaining residency is difficult due to changing immigration policies. Well, gano'n naman talaga yan para makontrol lang yung influx. Ako medyo alanganin ako dyan. And then family separation. So visa restrictions sometimes prevent Filipino migrants from bringing their families immediately. So dati pwede talaga, ma-student visa ka, ma-work visa ka, pwede mo babitbit yung pamilya mo. Now, you have to meet certain requirements for you to actually bring your family over. Number three challenge for Rica is cost of living and financial struggles. High rent and cost of housing. Yan, totoo yan. Tumataas na talaga ang renta ng mga bahay ngayon, especially in major cities such as Auckland and Wellington.
And then, balancing remittances to family in the Philippines with local expenses. So ako, lagi kong sinasabi sa mga kababayan ko dito, especially pa benefit na rin doon sa mga nanonood, nakikinig din, is money earned, money spent. So, pag dollar ang gasto mo, dollar din yung, dollar kinikita mo, dollar din yung gasto mo. So, meaning doon kasi sa sa Pilipinas, piso yun, i-budget mo sa piso din. Yun yung ibig ko sabihin. So, hindi mo ipadala kasi minsan kasi natatakot ka mauubusan yung mag-anak mo dun sa Pilipinas, mauubusan ng pera. Pero kung mag-impok ka lang dito for a rainy day, padala ka lang kung ano yung kailangan talaga dun sa Pilipinas. May konting din para mag-enjoy din sila. Pero not to the extent na halos hindi ka nakakain dito. Meron kasing mga insidenteng Pinoy talaga na panoodles-noodles na lang dito. Yung tinitiis talaga nila lahat. Basta mabayaran lang yung essential katulad ng telepono, kuryente, bahay o upa. And then yung pagkain sinasacrifice na nila, which in the long term ikaw lang din ang mapapasama kasi hindi mo hindi mo mini-maintain yung health mo eh. Kaya bata ka pa ngayon thinking na yan kaya ko pa. Oh yeah, that's true. Pero long term effects na. Pagtanda mo, marami ka ng sakit. So, hindi natin alam. Buti kung residente ka ng New Zealand, yung target mo talaga maging residente ng New Zealand, at least may health system dito na tutulong sa'yo ng libre. Pero kung babalik ka ng Pilipinas pag retiro mo, ang dami mo ng sakit, alta presyon, diabetes, asthma, o ano-ano pa dyan, rayuma, kawawa ka doon. Yung na yung inipon mo, di ba? Kasi ang una mo talaga dapat puhunan, yung katawan mo, hindi yung pera. Yun yung importante. Right. So, ano pa ba? Remittances, we talked about that. Job security issue is another. The pandemic is an example that highlighted job insecurity among migrant workers, particularly in industries like hospitality and aged care. So, totoo ito. Sa hospitality, katulad ng nangyari nung COVID sa Queenstown, ang daming Pinoy na natanggal nun. I think it was like 200 yata o 300 ba yun. Basta na-involve ang embassy nun eh. Sa aged care naman, hindi naman masyado. Pero yun nga, tinamaan lang ng mga COVID. Nagka-positive sa COVID. Dahil nga, nasa health sector sila. So ano yung number 3 challenge ng mga Pinoy sa New Zealand? According to Rika, cultural adjustment and social integration. So feelings of isolation, especially with new migrants, adapting to Kiwi culture while preserving Filipino traditions, language barrier, especially for older migrants, Filipino open struggle with more individualistic nature of Kiwi culture. Differences in workplace communication, where directness is valued over indirect politeness. The expectation for employees to speak up rather than wait for instructions. An example would be a Filipino employee might hesitate to challenge a manager's decision, fearing it would be seen as disrespect, whereas in New Zealand, constructive feedback is encouraged. So, yung feelings of isolation, especially sa mga bagong dating, adapting to Kiwi culture while preserving the Filipino tradition, and then the language barrier, especially for new migrants or older migrants, ina-address na po natin yan through our community. So, yan yung mga sometimes people just take it for granted. Lalo na yung English communication, language barrier. Kasi ang nahihiya kasing humingi din ng tulong ang mga Pinoy. Tapos natatakot sila ba na kung kung a-attend ka ng mga ganong klase, ang iniisip nila, iisipin ng ibang tao na hindi sila marunong. Unfair naman po yun. Pero kultura na rin kasi natin sa Pilipino na kung ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin na pinapaniwalaan ng ibang tao, kaya naapektuhan ka. Pero at the end of the day, who cares, man? Di ba? Parang ganun ba? Sige, sirain, laitin nyo na ako, backbitin nyo ako, kung mag-aaral ako ng English. Wala naman kayong pakialam sa buhay ko. Hindi naman kayo bumubuhay sa... Dapat ganun ang mindset ninyo. Pero kasi ayaw mo nga i-disrespect din sila, pero sila, iniinsulto ka na behind your back, yan ang masaklap. Pero at the end of the day, do you. You know what I mean? So, do you. Gawin mo yung para sa'yo. Huwag mo nang intindihin ano yung pinagsasabi ng iba.
Right. So, katulad nung ano, yung expectation of employees to speak up, no. So, dito grabe ang ano dito, openness ng mga organizations, majority of the organizations here in New Zealand, they rather want you to speak up rather than ano lang tahimik ka lang and then just wait for instructions. Especially pag ano lalo na pag tawag nito yung very crucial yung decision ng manager na feeling mo pag ginawa ko to magkakamali ako, hindi ka magsasalita, you take the chance na magawa mo pero unfortunately hindi mo pala nagawa, nag-fail, ikaw patuloy ang sisisihin. Mas maganda na yung sabihan mo yung manager mo, alanganin ako nito, gusto ko ng tulong, pero kung halimbawa hindi ko magawa ito, at least may backup tayo, parang ganun. Dapat ganun yung mindset mo eh. Huwag kang mahiya lapitan yung ano mo, yung manager mo o yung boss mo. Ang problema nga lang, dyan na rin papasok yung language barrier o yung communication issues. Hindi masyadong makapagsalita ng English ang Pinoy, kaya nahihirapan silang mag-communicate. So kaya nga andyan yung ano natin English program natin para makatulong talaga sa inyo, not just for your personal benefit, at the same time pang-enhance yun ng communication skills mo at the workplace, at saka pang pag-build na rin ng confidence yan. Huwag kang mahiya kung andyan tayo, kaya nga andito tayo sa ibang diaspora tayo, na ibang bansa tayo. Dapat tayo lang din ang magtulungan. Huwag mo nang isipin kung ano yung iniisip ng iba. Problema nila. Yung sa'yo, do you, like I said. Gawin mo yung para sa'yo. So anong sunod na challenge hindi, may binigay pala na potential solution si Rika dito about this challenge, yung cultural adjustment and social integration. So ano po yung mga solution na nirekomenda ni Rika? Community groups offering cultural training. Yun. Yan yung society natin. And then workplace mentoring programs can help migrants adapt to Kiwi work culture. So sino na yung mga senior na Pinoy sa isang grupo ng organisasyon, yun yung dapat mag-guide na ito yung mga ugali ng mga Kiwi, lalo na yung mga Pinoy na bagong dating. Huwag nyo silang pabayaan na dumiskarte lang ng kanila. Kasi siyempre, ang nakasanayan ng mga bagong dating, yung nasa Pilipinas pa na ugali, na kultura. Work culture, I'm referring to work culture ito in general. Pero pagdating dito, iba kasi yung mindset ng Kiwi eh. So dapat maintindihan din nila na ganito yung mindset ng mga Kiwi, then mag-a-adjust tayo. Pero when it comes to inner culture o yung personal values and stuff na pinag-uusapan dito sa show, preserve din natin yun. So, kasi yun nga, natatakot ka magsalita kasi ayaw mo ngang tingnan ka na wala kang respeto sa manager mo. Actually, hindi yan siya disrespect. Gusto mo lang para malinaw lang at malinis yung trabaho. Yan lang yun. Right. Another challenge is education and recognition of qualification. Ito, nabanggit ko na ito earlier. Difficulty in getting Philippine educational credentials recognized. Actually, okay na ngayon. So, meron tayong community member po dito na tumutulong po dito na paano ang proseso para ma-assess yung qualification ng mga dumarating dito at baka sakaling pwede natin gamitin dito sa New Zealand. And then high cost of bridging programs to meet New Zealand standards. Itong sinasabing bridging program ni Rika, ito yung yung kung mag-aaral ka, continuous education. Yung nagmamasteral, lalo na sa nurses at saka sa engineers. Tapos pagdating pala dito, hindi rin pala magamit, which is quite challenging. Right. Another challenge is healthcare access and well-being. Ito parang hindi ito. Limited knowledge of New Zealand's healthcare system. So, ito lang masasabi ko when it comes yan ang sector ko kasi. So, ano ba ang healthcare system ng New Zealand? Maganda, actually. Medyo may kabagalan lang siya. At the moment, may kabagalan lang siya. Pero ang kagandahan, libre po lahat. So, kahit basta ikaw dito, yung minimum is pag may 2 years na work visa ka dito, kahit 1 year ka pa lang nakatira, pero 2 years yung work visa mo, automatic eligible ka na sa free healthcare, public healthcare ng New Zealand. So dapat malaman yun sa mga bagong dating. So yung mga medyo matagal na dito, when I say medyo matagal na, yung nakapag-experience na ng todo, tulungan niyo yung mga bagong dating nyo rin ng mga kakilala o yung nakilala ninyong mga bago. Kasi diyan sila nakakakuha ng impormasyon eh.
alangan iwanan mo lang yan para mag-research ng kanila. Alam ko naman na mga Pinoy talaga, kung meron yan silang tanong, ginugoogle na lang nila yan. Pero sometimes kasi yung sagot doon sa ang sagot doon sa websites, very generic. So, para ma-cater into Filipino language, para mas maintindihan nila, mas maganda yung mga well-experienced talaga na at saka yung nagsispecialize doon sa mga tanong na yun. So, yun yung ginagawa natin. So, halimbawa, isang example is yung KiwiSaver. So, ako, nagpaplano na akong kumuha ng speaker to talk about KiwiSaver. So, magpapa-workshop po ako niyan this year. Probably in the next couple of months. So, yun yung mga ganun na when it comes to tawag nito, yung mga programa na para yung mga bagong dating at saka yung mga andito na pero hindi nila alam yung informasyon na yun is ma-providean sila ng necessary information to do that. Another challenge that Filipino living in New Zealand face is racism and discrimination. Ito minsan may naiinkwentro talaga, even I myself, lalo na yung mga pero para sa akin, ako kung judgmental lang ako, yung mga nagdi-discriminate, mga walang pinag-aralan yan. Yung minsan din yung tawag nito, excuse me, para sa kanila, and New Zealand is para sa kanila lang, hindi para sa mga tagalabas, parang ganun. Pero lang yan, very typical stereotyping yan. Pero minority, sa totoo lang, statistically minority yan sila. Ang mga Kiwis talaga napakabait na bansa. Mabilang mo lang talaga yan. They have very small percentage talaga yung mga ganun na may racism at discrimination. Lang kasi when it comes to racism and discrimination, minsan kasi yung mga choices of words lang. Meron din kasi unintentional lang na nasabi pero nami-misinterpret din. So which is quite tricky. Pero what is discrimination in a way? So according to Rika's research, some Filipinos experience stereotyping or subtle racism. Ito yung patama na sa mga workplaces. And then the other one is underrepresentation in leadership roles and political spaces. Now, ito maganda itong na-research ni Rika. Underrepresentation, actually, hindi yung masama kasi at high governance, like I say, national government na talaga, yung highest form of government in New Zealand, meron na po tayong 2 MP na active ngayon. So, may somewhat, in a way, may representation na rin. Yung current population ng Pilipino dito sa New Zealand is about 130 to 150,000. Both resident and work visa holders na yan. So kung i-ratio mo siya out of the 6 million na population, 2 representatives in highest form of governance is actually okay na. And then ang lang natin is yung underrepresentation ng leadership roles in the local level or even the regional level. Mabilang lang talaga sa daliri na may mga representation ang Filipino in all sectors. Doon tayo. Kaya nga kung ibabalik natin doon sa nahihirapan nga na ma-promote. So wala akong kokonti lang yung nakikilala ko na nakaabot na ng mga high level leadership roles. At saka even at local level yung mga politicians or politics like local councils. Pero when it comes to community at regional level, katulad ng current natin dito sa Wairarapa, yung society, kilala na tayo. So we are represented properly in all aspects of community involvement. So yun. Yung ating community, kung ihambing ko pa yan sa Pilipinas, na yan, barangay tayo ng Wairarapa, kilala tayo na barangay. Yun yung lang masasabi ko doon. Okay, so what else? Language barrier, na-mention na niya ni Rika. Isolation and homesickness, that's another challenge. Especially sa kahit sa mga ibang residente na andito na yung mga pamilya nila, asawa at anak nila.
pero nami-miss pa rin nila yung nanay nila, yung mga kapatid nila, kasi lalo na pag lumaki ka kasama mo yung mga kapatid mo. As per Rica's research, being away from family and traditional Filipino support systems can lead to loneliness and mental health issues. This is especially difficult for solo migrants, parents who left their children in the Philippines, and an example would be a Filipino mother working as a caregiver might feel guilty for missing their child's milestone back home. Lalo na yung mga solo migrants dito, yung nag-iisa lang tapos naiwan yung asawa at saka mga anak doon. Siyempre, nakakamiss din yan na na-miss mo yung graduation, na-miss mo yung mga milestone birthday, yung mga ganun. Pero part kasi yan ng part ng risk when you took on taking a role outside the country. Kasi for the greater good of the family yung objective mo yung mabigyan mo ng magandang buhay yung that is the sacrifice na pero syempre may impact din yan sa sa emotional and mental health mo. Right. So when it comes to isolation and homesickness, what is the potential solution? So ang sinulat po ni Rica dito, very specific actually. Filipino organizations like the Wairarapa Filipino Society and other church groups provide social support. Online communities help migrants stay connected with fellow Filipinos. So yan yung importante. Lalo na sa ating mga Pinoy kasi we're Christian-based. Marami talagang mga denomination na pwede mo talagang puntahan. And you can connect with your fellow Filipinos. Para maalis lang yung yung isolation tsaka homesickness. Yun yung kagandahan. And then another challenge is yung cost of living. I think nabanggit na to. High cost of housing, food, and transportation in the major cities like Auckland and Wellington. Sometimes crowded living conditions to reduce rent expenses. Ito lang yun, nangyayari lang yan sa mga major cities lang. Dito sa probinsya, hindi masyado. And then the need for working multiple jobs to avoid living costs and send remittances at home. Ito yung mga Pinoy na nagsa-sideline para may padala lang. An example is a couple working as cleaners in Christchurch might share a house with two other families to afford rent para makatipid lang sa renta. Sa usually mga condo units, mga estudyanteng Pinoy, yan yung ginagawa nila. And then yung nangyari din sa Container Boys, pinagsama lang sila sa isang bahay. Isipin mo yung parang 5 bedroom lang yun pero 12-15 sila. Tabi-tabi kung matulog yung ganun. So tayo wala kasi problema sa atin yung ganun sa mga Pinoy kasi sanay tayo matulog na tabi-tabi pero dito ruling kasi talaga ng ruling ng New Zealand government is pag nakatira ka dapat komportable ka talaga, meaning one bedroom is one for one person or one couple. Pag sinabi pang couple, mag-asawa dapat, hindi dalawang magbarkada. Yun yung challenge And then ano ba yung mga solution? And when we talk about cost of living, yun yung challenge cost of living. So yung potential solutions na binanggit ni Rica would be financial literacy programs for migrants. Yan, ginagawa po natin yan dito sa community natin sa Wairarapa. So we will do workshops as well for that. Para pero minsan one-on-one or yung mga group gathering lang, social gathering, doon lang na-explain yan. And then another recommendation was exploring more affordable housing options outside main cities. So ang ibig sabihin po nito, kasi mas prefer ng karamihan ng mga Pilipino tumira sa mga major cities na napakamahal ng upa. Mas maganda na lang yung maghanap ka ng trabaho sa probinsya para mas makatipid ka. Ang dami ng mga Pilipino dito sa mga probinsya katulad ng sa amin, wala nang problema. And then last po, third to the last yung nabanggit na rin ito ni Rica, exploitation in the workplace. Ano ba itong ni Rica na parang paulit-ulit? Okay. Lack of political representation. Tapos na rin ito. Education and schooling for children. Tapos na rin ito. So, yun po yung last. Yung cost of living po. So, so yun po yung yung topic po ni Rica, which is totoo talaga, which is very challenging. Pero at the end of the day, kaya nga tayo bumuo ng komunidad natin is to actually help and support our kababayans living in the Wairarapa. Ang ang pangarap ko nga is yung mismong national level natin, yung Filipino Federation,
sana makipag-contact siya sa mga member societies like ours para ma-update lang din sila ba na regarding sa mga situations. Kasi dito, parang siloed masyado. Sa point of view ko, very siloed. Nag-iipon-ipon lang yung mga Pinoy during Labor Weekend lang. So, yun lang yung nagiging challenge nun. Pero when it comes to ang good example diyan, lalo na dito sa Lower North Island po, isipin mo sa ang daming paligan ng basketball diyan sa Wellington, siguro 3 o 4, tapos halos magkasabay-sabay pa. I don't know why they do that. No, na parang nauubusan na tuloy ng oras yung mga Pinoy. Sa totoo lang. So sana intindihin din nila, hindi lang yung sarili nila intindihin nila, yung pangkalahatan sa intindihin nila. So yan lang po yung yung topic ni Rika. Thank you Rika for that content. Pero next time please mo nga to. Kasi sa totoo lang, pasensya na po. Parang minsan na-overlook ko. Dapat pino-proofread ko pala to. Na umuulit-ulit lang pala. So apologies for that. So pero tama, majority talaga ng content ni Rika are true. Kaya yung kung gusto niyo talaga na matulungan po kayo, that's why you approach our society, our organization. If you want to know more information about a particular stuff. Pag hindi namin alam by heart or by mind na directly, tutulungan ka namin kung sino yung pwede naming iretong tao para tulungan ka. Yan yung importante. So ano ba yung mga basics, yung mga essentials dito pagdating mo? Insurance is very important. So meron kaming dyan. And then pag work-related issues naman, pwedeng ako or pwede yung kaibigan po namin si Jan De La Rosa, pwede nyo pong lapitan when it comes to workplace relations. Yung mga ganun. And then we also had other experts as well within our community na pwede nating matap free for advice, free for service as well. So, yan lang po yung segment ni Rika. Maraming salamat ulit Rika. Get well soon. Yung shoulder mo kasi 4 weeks pa may laban pa tayo ulit sa bowling ha. Ayusin mo yung balikat mo. Right, so we'll go for a music break. Next song is from Dagger Dion, entitled Katahimikan, with a question mark down there, Katahimikan. So in English, that's silence or question mark silence. So this is Katahimikan by Dagger Dion. Hope you like it.